At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Taksil, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nang batabaan ni Chito sa dibdib, si Clinton, bumagsak ito at bumulwak agad ang dugo. Nagpalis na si Chito. Binaril ni Clinton ang isang mata ni Chito. Nilundasan ito ng manggagamot ng mansyon. Naiyak si Maria sa sinabi ni Chito. At pagbalik ni Chito, kasama ang mga tauhan, natuwa ang mami niya. Subalit, biglang nag-alala ito nang makita ang anak na may sugat pala ito sa mata. Isang araw, inutusan ni Chito si Alea na pumasok sa kwarto niya at nagpahilot ng kanyang likod. Paglabas niya sa kwarto ni Chito, nakita ito ni Milagros at di nagtagal, kinausap siya ng Donya at pinapalayas na. Senyora Milagros, binatawag niyo raw ako. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Wala ka nang ipaglilingkod sa akin, Alea. Ha? Anong ibig po ninyong sabihin, senyora? Mula sa araw na to, hinding-hindi na kita uutusan dahil palalayasin na kita. Senyora! Ayaw ko ng katulong na katulad mo. Senyora, wala po akong alam na nagawa ko pong kasalanan sa inyo. Sa ngayon, wala pa siguro. Pero sa mga susunod na araw, baka meron nang mangyayari na hindi ko inaasahan. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan, senyora. Bahala ka! Kung hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko sa iyo, basta lumayas ka na! Lumayas ka na! Parang lumala mo ng isa kong mata. Parang dumidilim na rin ang aking paningin. Tuluyan na yata akong mabubulag. Lalabas ako sa silid. Alea? Alea? Nasaan ka? Chito, iho. Ano nangyayari sa iyo? Bakit kumakapit ka sa dingding? Mami, lumalabo na rin ang isa kong mata. Ano? Lumalabo? Baka nabulag ka na, iho. Kailangan magamot ang mga mata mo. Sige, Mami, mag-utos kayo ng tauhan natin. Sunduin nila yung doktor nila, Don Herbacio. Teka, sino ang hinahanap mo? Si Alea po, nasaan po siya? Papuntayin niyo dito sa silid ko sandali. Kwan, wala na siya rito, iho. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Mami? Nasaan siya? Saan nagpunta si Alea? Lumayas na siya. Hindi na raw niya kaya ang manilbihan dito sa atin. Hindi ako naniniwala sa sinabi ninyo, Mami. Nagsisinungaling kayo sa akin. Chito! Hindi siya kusang lumayas, Mami. Baka pinalayas ninyo. Chito! Hahanapin ko siya, Mami. Hahanapin ko si Alea.
Mami. Hahanapin ko si Alea. Chito, iho! Bumalik ka! Chito! Saan pupunta si Chito? Bakit nagmamadaling umalis? Hahanapin daw niya si Alea. Ano? Saan naman niya hahanapin? Saan, Milagros? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, utusan mo si Jinggoy na sundan siya. Baka kung anong mangyari sa anak natin, bulag pa naman siya. Ha? Bulag? Bakit? Hindi na ba nakakakita yung isa niyang mata? Parang nabulag na rin yung isa. Nakita kong kakapakapa sa dingding. Oh, hindi. Sige. Sandali lang at uutusan ko ang mga tauhan natin na sundan siya at alalayan. Baka mapahamak Sige lang na, siya. Mariano. Ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Wala na akong aaning nagdaliwanag. Hunin na lang ng mga kuligling naririnig ko. Nasa na kaya si Alea? Kailangan ko siya. Siya ang gusto ko na mag-alaga sa akin sa ganitong kalagayan. Taong masasamang gagala dito. Napagalupit talaga ni Doña Milagros. Parang hayop ang turing sa amin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Dahil ba sa pagpasok ko sa silid ni Senyorito Chito? Pero hindi ako papasok doon kung hindi ako inutusan ni Senyorito Chito. Di bale, maghahanap na akong nang matitirhan ko. Mo! Talasan ninyo ang inyong pakiramdam! Kailangang mahanap natin ang Alea na yun! Ang matauhan Ito, sa matara! ni Senyora Milagros. Hinahanap nila ako. Hindi ako magpapakita sa kanila. Mahuli natin siya Magtatago ako. Baka inutusan sila ni Doña Milagros. para madali Amaya, natin kay baka Senyorita. patayin nila ako. Wala na akong naaaring nagnaliwanag. Huni na lang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Nasaan kaya si Alea? Kailangan ko siya. Siya ang gusto ko na mag-alaga sa akin sa ganitong kalagayan ko. Senyorito Chito, madilim ng paligid. Babalik na tayo sa mansyon. Bukas na natin ipagpapatuloy ang paghahanap kay Alea. Hindi Madilim na. tukmol. Hindi tayo uuwi sa mansyon hanggat hindi natin matatagpuan si Alea. Kailangan ko si Alea. Senyorito, anong nangyayari sa'yo? Biglang sumakit ang aking mga mata. Napakasakit, aray! Iuwi po na kayo, senyorito. Hindi. Ha? Hindi ko na makayanan ng sakit. Senyorito! Nako, bumagsak na siya. Mga kasama! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Senyorito Chito. Iuwi na natin sa mansyon. Ayun din! Dala ninyo! Mariano, bakit hindi pa nagkakamalay ang ating anak? Kanina pa walang malay. Baka ano na ang nangyayari sa kanya? Yung inutusan kong tauhan natin na sunduin ang doktor kina Don Herbacio.
hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik. Mag-utos ka uli ng tauhan na susundo sa doktor nila. At iparating na ang nangyari sa anak natin. Baka may maitulong din sila sa kanya. Sige, sandali lang at tatawag ako ng tauhan natin. Anton! Pumunta ka. Senyor Mariano. Pumunta ka sa mansyon nila Don Herbacio. Sabihin mo na papuntahin dito ang kanilang doktor dahil nasa malubhang kalagayan si Senyorito Chito mo. Ngayon na! Susunod ang utos mo, Senyor Mariano. Sige, alis na ako. Maliwanag ng paligid. Pwede na akong maglakbay. Pero wala akong alam na pupuntahan. Gutom na rin ako. Maghanap na ako ng mga makakain. Maghanap ako sa mga basurahan. Baka may pwede bang kainin na itinapon nila. May bagong itinapon. Gutom na talaga ako. Pero kung nakakalason ito, mamamatay na ako dito sa lansangan. Kapag hindi naman ako makakain, mamamatay ako sa gutom. Bahala na. Ito, kakainin ko na ang itinapon nilang pagkain. Gutom na talaga ako. Masarap ang lasa. Hindi pa napanis. Malasa pa. Hindi siguro nakakalason ito. Uubusin ko ito at magkakalkal uli ako kapag naubos ko na itong kinakain ko. Mariano, wala pa ba yung kawal na inutusan mo? Wala pa, Milagros. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga inuutusan ko. Senyor Mariano. Anong nangyari? Nasaan ang doktor? Bakit hindi mo kasama, Anton? Senyor. Hindi na ako nakarating kina Don Herbacio. Dahil may engkanto sa daan. Papunta doon. Engkanto? Opo. Paano nagkaroon ng engkanto samantalang dati namang nakakadaan tayo doon? Hindi ko alam, senyor. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Basta gawa mo ng paraan kung paano mo masusundo ang doktor. Bilisan mo, Anton. Hindi. Baka mabalin kitang hayop ka. Senyor. Ano kayang lugar ito? Hindi ko na alam kung nasaan ako. Kabukiran pala ito. Ha? May nakikita akong kubo malapit sa akin. Wala kayong nakatira sa kubo na yan? O baka may mabangis na hayop na namumugad dyan? Magkikiramdam ako. Sino ka, Ining? May matandang bae na papalapit sa akin. Mukhang malayo ang nilakbay mo, Ining. Opo, Lola. Ako po si Alea.
Dati po akong katulong na mag-asawang Don Mariano at Doña Milagros. Ganun ba? Kung hindi ako nagkakamali, pinalayas ka sa mansyon. Ha? Opo. Wala po akong alam na pupuntahan. Basta lumayo ako doon. Baka kung anong gagawin sa akin ni Senyora Milagros. Natakot po ako. Kaya nang sinabing lalayas ako, umalis na ako kaagad. Kung gusto mo, dito ka na tumira. Wala akong kasama sa kubo. Ha? Maraming salamat po, Lola. Tawagin mo na lamang akong Lola Meldosa. Lola Mendoza, pwede na po bang tumuloy sa kubo ninyo? Pagod na kasi ako. Gusto ko pong magpahinga dahil magdamag po akong walang tamang tulog. Sige, halika. Pumasok ka na sa kubo para makapagpahinga ka. Mga kasama! Buksan ang gate ng mansyon! Buksan ang gate ng mansyon! Kasama ang anak niyang dalaga! Mariano, nandito sila Don Herbacio at ang kanyang anak na dalaga na si Marian. Bakit kaya sila nagpunta rito? Nandun kaya si Chito sa kanila? Baka nandun nga siya. Halika, salubungin natin silang mag-ama. Magandang araw sa inyo, Don Herbacio at Senyorita Marian. Ganun din sa inyo. Doña Milagros, Don Mariano. May mahalaga ba kayong pakay sa amin? Wala naman. Subalit, pinilit ako nitong anak kong si Marian na dumalaw dito. At makumusta si Chito, ang iyong anak. Ang ibig yung sabihin, wala doon si Chito? Wala. Ay, hindi pa ba siya nakakauwi dito mula noong tinulungan niya kaming magipaglaban sa mga tauhan ni Don Rostico? Nakauwi na siya. At ang katunayan niyan nabulag ang isa niyang mata. Kung wala po siya, nasaan na siya, senyora? Nabulag na siya. Pero umalis. At ang sabi niya, hahanapin yung lumayas na katulong namin. Ha? Paano niya hanapin kung bulag na siya? Yan nga ang pinangangambahan ko. Baka mapahamak lang siya. Don Herbacio, tulungan niyo kami na hanapin ang aming anak na si Chito. Sige, hayaan ninyo at tutulong kami sa paghanap sa kanya. Hindi kaya siya nagpunta sa kanilang kampo militar? Baka doon siya nagpunta. Hindi siya pupunta doon sa ganung kalagayan niya. Kaya parang awa niyo na. Tulungan niyo kaming hanapin ang aming anak sa lalong madaling panahon. Buti na lang at napadpad ka dito sa kinaroroonan ko, Alea. Ngayon, may makakasama na ako. May mag-aalaga na sa akin kapag mahina na ako. Akala ko ay mamamatay na ako sa gutom. Wala na talaga akong alam na ibang pupuntahan. Wala na akong tahanan na babalikan. Namatay na ang aking mga magulang. Tinitiis ko sana ang hirap sa mansyon para makakain. Subalit, sa hindi ko alam na dahilan, pinalayas ako ni Senyora Milagros. Naranasan mo rin ang naranasan ko sa kanila noon, Alea. Hindi pa mag-asawa sina Don Mariano at Doña Milagros ay nandoon na ako sa mansyon.
Araw-araw, nakakatigim kami ng sampal, hambalos ng kung ano-anong bagay na mula kay Senyora Milagros. Napakasalbahin niya sa mga katulong. Noon pa pala ginagawa ang pagmamaltrato niya sa mga katulong, Lola Meldosa. Oo, Alia. Tiniis ko ang paninilbihan doon dahil ayaw ko ring lumayas dahil sa hirap ng buhay. Wala rin akong alam na uuwi ang pamilya dahil katulad mo, namatay rin lahat ang pamilya ko. Subalit isang araw, may natuklasan ako. Ha? Ano yun, Lola? Meldosa. Ang dating inkargado nila Don Mariano at si Senyora Milagros ay nagtali sa silid mismo ng lalaki. Matutuklasan pa kaya ni Don Mariano ang lihim na pagtataksil ni Doña Milagros? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Taksil, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.